Bakit ba namamatay ang bubuyog kapag nakatusok ng tao? Pasipol-sipol ka pa habang naglalakad sa isang malawak na hardin na punong-puno ng mga bulaklak. May mga rosas, tulips, daisies at iba pa na talaga namang napakaganda. Naalala mo tuloy ang iyong crush at naisip mo na bigyan siya ng mga bulaklak para mapangiti mo siya mamaya. At nakita mo ang isang pulang-pulang rosas sa gitna. Excited kang lumapit at pipitasin mo na sana ito nang biglang may narinig kang ingay. At nakita mo ang isang umiikot na bubuyog o honeybee na para bang galit na galit. Nabulabog mo yata. Binugaw mo pero ayaw talaga nitong umalis. Napatakbo ka na lang dahil mukhang gusto kang tusukin ito. Kaya ngayon, tumatakbo ka papalayo sa bubuyog. Alam mo kasi ang masaklap na idudulot ng matulis na stinger nito. At pwedeng tumagal ang sakit nito ng ilang oras kasama pa ang pulang marka sa balat na tatagal naman ng ilang araw. Pero sa totoo lang, mas mapalad ka pa kung tutuusin dahil ang bubuyog na tutusok sa iyo ay mawawalan ng buhay kapag natusok ka. Ilang minuto lang matapos kang tusukin ay mamamatay na ito. Habang ikaw naman ay maaapektuhan lamang ng ilang araw. Kaya ikaw ngayon ay tumatakbo hindi lang para sa sarili mo, kundi pati na rin sa maliit na insektong marami pa sanang pupuntahan na bulaklak sa hinaharap. Ililigtas mo kayong dalawa sa isang masaklap na kapalaran. Pero bakit nga ba ganun ang nangyayari sa bubuyog? Bakit ang ginagamit niyang pangprotekta sa sarili ay siya ring dahilan ng kanyang pagkamatay? Tara at alamin natin kung bakit namamatay ang mga bubuyog kapag ginagamit nila ang kanilang bee sting. Alamin natin kung bakit ito nangyayari. Ano nga ba ang nadudulot nito matapos matusok ang balat mo ng stinger ng isang bubuyog? At ang bubuyog lang ba ang may ganitong uri ng depensa? Sa totoo lang, ang mga bubuyog ay isa lang sa mga insekto na may tinatawag na stinger. Ang scientific name ng stinger talaga ay ovipositor at ito ay may iba pang gamit maliban sa pagtusok sa mga kalaban. Ang ovipositor ay ginagamit ng mga babaeng insekto upang maghatid ng mga itlog nito. Halimbawa, ang queen bee ay may ovipositor na walang mga tinik na tinatawag na barbs para makapangitlog ng mas maayos at ng mas marami na pwede ngang umabot hanggang 3,000 kada araw. Ang mga babaeng worker bee naman na di kailangang mangitlog ay ginagamit ang ovipositor bilang panusok at ang mga ito ay may barbed lancet. Pero ano pa bang mga insekto ang may mga stinger at mas masakit ba ang mga panusok nito kaysa sa mga bubuyog? Mga halimbawa ng insektong ganito ay ang mga wasp at hornet. May mga stinger din sila pero kaya nila itong hugutin mula sa pagkakatusok sa mga balat ng tao at hayop nang hindi sila namamatay. Ito ay dahil sa wala silang mga barbed lancet. Meron ito sa mga bubuyog na nagiging dahilan kung bakit sumasabit ang mga stinger sa balat ng tinusok. Kapag ang stinger ng bubuyog ay tumusok sa balat, hindi ito matatanggal ng madalian. Kumakapit ito dahil sa mga lancet. Kaso, pipilitin pa rin ng bubuyog na alisin ito at dahil doon, matatanggal pati ang mga parte ng kanilang katawan at digestive tract na siyang dahilan para sila ay mamatay. Pero sa stinger lang ba nagkakaiba ang mga insektong ito? Paano naman ang mga toxin na nasasali nila sa mga natusok nilang tao o hayop? Ang mga bubuyog ay may toxin na tinatawag na melittin. Ito ang sanhi ng pananakit at pamumula ng balat. Nagdudulot kasi ito ng allergic reaction sa mga tao at hayop. Kaya nga dapat tanggalin ang stinger agad-agad kapag natusok nito ang balat upang di na kumalat pa ang melittin sa katawan. Madali kasing humalo ang toxin na ito sa tubig at 60% ng katawan natin ay binubuo ng tubig. Kaya madaling kumalat ang melittin. Dagdag pa rito, magkakaiba rin ang mga toxin na binibigay ng mga insektong ito sa pH level. Ang pH ay ginagamit na sukatan upang malaman kung ang isang chemical ay acidic o alkaline. Ang pH ay pwede magkaroon ng value mula 1 hanggang 14. Ang pH value na 7 ay nangangahulugang neutral at ito ang pH ng tubig. Samantala, kapag mas mababa sa 7 ang pH, ang chemical ay acidic. Kung mataas naman sa 7, ito ay alkaline. Ang toxin na binibigay ng bubuyog ay mas acidic kaysa sa binibigay ng wasp. Ngunit ang basihan pa rin kung maaapektuhan ng isang tao ng mga toxin na ito ay ang allergic reaction. Kung walang allergic reaction ng natusok na tao, ay walang sakit o pamamagang mararanasan sa toxin ng bubuyog man o wasp. Sa kabilang banda, kapag ang hornet naman ang nakatusok sa tao, ay mas masakit dahil sa chemical na tinatawag na acetylcholine.
Ang chemical na ito ay nagpapatindi ng sakit na pwedeng maramdaman ng tao kapag natusok ng stinger ng hornet. Kaya mas mabuting iwasan ang hornet kaysa sa wasp at bubuyog, lalo na dahil mas malalaki ang mga insektong ito. Sa sobrang laki nga nito kumpara sa bubuyog at wasp ay pwedeng ma-infect sila ng parasite na tinatawag na Xenosmotoni. Ito ay pwedeng maging sanhi ng pagpanaw ng hornet, at kung sakaling tatanggalin ito sa katawan ng isang hornet, ito ay mukhang stinger na napakahaba. Ngayon, mas bigyang pansin natin ang mga bubuyog. Lahat ba sila ay nanunusok? At bakit? Di naman kasi laging may pagbabanta sa kanila, pero parang laging mapusok ang mga ito. Heto ang katotohanan. Ang mga bubuyog ay di naman talaga mahilig umatake ng mga tao o kaya mga hayop. Ginagawa lang nila ito kung ang pugad nila ay nilapitan ng tao na posibleng may dalang panganib. Ibig sabihin, ang paglapit pa lang ng tao sa kanila ay pwede nilang makita bilang banta sa seguridad ng kanilang sarili o pugad. Kung ang mga bubuyog ay di naman natin lalapitan o pakikialaman, ay hindi naman din tayo aatakihin ng mga ito. Pwera na lang kung hindi natin sinasadyang mahawakan o matapakan. Ang mga bubuyog naman talaga ay nanunusok ng kanilang mga stinger kung nagigipit. Pero heto ang nakakamangha. Lahat ng lalaking bubuyog ay hindi nanunusok. Tanging mga babae lang. At ilang klase lang ng babaeng bubuyog ang nanunusok ng kanilang mga stingers. May ilang pamilya nga ng bubuyog tulad ng Adrenidae na may maliit lamang na stinger na hindi na nila pwedeng gamitin na panusok. Pero may iba naman silang pamamaraan para labanan ng mga magbabanta sa kanilang pugad. Sila naman ay nangangagat. At ang pagkagat at pagtusok ng mga bubuyog ay parehas na masama ang epekto. Pero maaaring may magsabi na isang kagat lang naman pala. O kaya isang tusok lang naman pala. Pwede namang kayanin yan, di ba? Mawawala rin naman ang sakit at pamumula, di ba? Ngunit ang bubuyog ay normal na umaatake ng di lang isa o dalawa. Kukuyugin ng maraming bubuyog ang sinuman o anuman na magbabanta sa kanilang pugad. Isang bubuyog lang ang kailangang tumusok sa iyo at bigla ka na lang kukuyugin ng mga kasama nito. Ito ay dahil sa pheromone na kinakalat sa paligid ng nanusok na bubuyog. Ang pheromone ay chemical na nakakapagpabago sa paggalaw o kaya pag-uugali ng mga tao, hayop o kaya insekto na makakaamoy nito. Halimbawa, ang pheromone na binibigay ng bubuyog na nanusok ay kakalat sa hangin at maaamoy ng ibang bubuyog na malapit. Ang chemical na ito ay pwede nating tawaging alarm pheromone dahil sinasabi nito na may kalaban na kailangan nilang atakihin. Ang nakakamangha pa tungkol dito ay kapag mas maraming bubuyog na tumusok sa isang nagbabantang tao o hayop ay mas marami ding darating para tumulong sa pagkuyog. Napag-alaman kasi na ang pag-atake ng bubuyog ay nakasalalay sa dami ng alert pheromones. Mas maraming tumusok na bubuyog ay mas maraming alert pheromones ang kakalat. At kahit tumakbo ang kanilang target ay hahabulin pa ng mga bubuyog ito kahit na umabot sa layo na hanggang 400 meters. Saka ang hahabol na bubuyog ay pwedeng napakarami. Halimbawa, ang mga pugad ng tinatawag na killer bees or Africanized bees ay pwedeng umabot sa 800,000 na bubuyog. At kukuyog sa target ang mga ito. At dahil dito ay may mga naitalang pumanaw na tao dahil sa dami ng bubuyog na tumusok sa kanila. Ang isang tao kasi ay kaya lamang tiisin ng 10 pagtusok ng bubuyog kada 1 pound o kada 0.45 kilos ng kanilang bigat. Ibig sabihin nito, kung ikaw ay isang tao na may bigat na 100 pounds o kaya 45.36 kilos, ay kaya mong tiisin ang 1,000 tusok ng bubuyog. Pero kung 100,000 naman ang hahabol sa iyo at sabay-sabay na tutusok sa balat mo, ay malamang di mo kakayanin. Nakakatakot, nakakabahala, at lahat ng yan ay pwedeng magsimula sa isang bubuyog at sa kanyang stinger. Kahit di na kayang mahila ang stinger mula sa pagkatusok nito, ay nagbigay naman siya ng babala sa kanyang mga kapwa bubuyog. At sigurado na ang kanyang sakripisyo ay di na uwi sa wala. Kaya ikaw na tumatakbo pa rin para maiwasan ang bubuyog sa hardin, takbo lang! Alalahanin mo na kailangan lang ng isang tusok ng bee sting at ikaw ay maaari ng kuyugin ng libu-libong bubuyog. Konting layo pa at titigil rin naman ang bubuyog sa paghabol sa iyo. Pero siguro, mas mabuti na sa susunod ay bumili ka na lang ng bulaklak sa flower shop na malapit sa bahay mo. Siguradong walang bubuyog doon na hahabol sa iyo at sa crush mo.